Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Isang mabiyayang pagkakataon na naman pong muli. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage, hahanguin po natin sa Matthew chapter 22, verses 1 to 14. Ganito po mababasa natin sa Magandang Balita Biblia Translation, muling sumagot si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na nagbigay ng isang piging para sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at sinabi, sabihin ninyo sa mga inaanyayahan, narito, naghanda ako ng hapunan, kinatay na ang aking mga baka at ang lahat ng bagay ay nakahanda na. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi nila ito binigyang pansin at sila ay umalis. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukid, ang isa ay sa kanyang kalakal, ang iba ay sinunggaban ang kanyang mga alipin. Kanilang nilait ang mga ito at pinatay. Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit. Sinugo niya ang kanyang hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon. Sinunog niya ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Pumunta nga kayo sa mga lansangan at sino man ang inyong matagpuan ay anyayahan ninyo sa piging. Talatang 10, lumabas nga ang mga alipin sa mga lansangan at dinala ang lahat ng kanilang matagpuan. Dinala nila kapwa ang masama at mabuti. Ang piging ay napuno ng mga panauhin. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang lalaking hindi nakasuot ng damit na pangpiging. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang hindi nakasuot ng damit ng pampiging? Ngunit wala siyang masabi. Sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod, igapos ninyo ang kanyang mga paa at mga kamay, dalhin ninyo siya at itapon sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pananangis at pangangalit ng kanyang mga ngipin. Ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos at patuloy po tayo na mag-aral ng kanyang mga salita. Sa atin pong pag-aaralan, the title, We Are All Invited. Again, we are all invited. Matthew 22 verse 1 to 14. This third parable was a response to the chief priests and Pharisee na yung kanilang question kay Jesus, from which authority you are doing all of this? Saang authority ginagawa mo ang lahat ng ito? Ano po ba yung meron doon? No, yung chapter 21, if we are going back, ay doon po ay nilinis ng Panginoon ng templo. Ipinagtabo yan yung mga mamalit at mga nagtitinda. Sa madaling salita, Jesus cleansed the temple. At gulat na gulat ang mga chief priest, ang mga Pharisee. But wala silang magawa, kundi tanungin ng Panginoon. And ang sagot ni Jesus patungkol sa kanilang tanong ay sa pamamagitan ng talinghaga. And let's go to this third parable na tugon ng Panginoon o sagot ng Panginoon sa mga chief priests and Pharisee about which authority. So, let's go over the wedding banquet or the banquet invitation summary. Summary po muna natin. And by the way guys, kung mapapansin nyo po, hindi ko po siya ginagawang skeleton yung akin pong paggawa ng topic, no? Hindi ko lang siya binubulet, kundi nilalagay ko yung mga keynotes ko, yung mga pag-aaral ko, so that you may be able to copy kung kailangan nyo pong kopyahin, ano? At magamit nyo rin po yung mga research at mga halimbawa.
So, nilalagay ko na po lahat dyan para hindi po siya skeleton. Bagamat okay lang din po sa akin yung skeleton. Pero, para hindi po kayo balik ng balik, madali nyo pong makita sa pamamagitan nitong atin pong ginagawa. No? So, going back, the wedding banquet invitation. Summary po ito. Yung first, invited did not respond. Yung unang tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na inutusan, ay hindi po sila nag-respond. Then, the king sent it again to let them know everything is ready. Sabihan sila na handa na ang piging, kinatay na ang mga matatabang guya, ang kanyang mga baka, para lamang sa mga tutugon. So, then the king sent again to let them know that everything is already. No? But they ignore the invitation once again, no? Muli na naman nilang inignore yung imbitasyon. But now, with an excuse, no? Yung iba daw po ay may lakad, yung iba pumunta ng bukid, and some goes to their business, sa kanilang mga negosyo. So, yung iba pa nga, no? Others, sabi doon, attack the messenger. Inatake nila yung mga sugo at hinamak, at yung iba ay pinatay. So sa verse 7, the king angered, no, naggalit yung hari. So pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang lungsod. So ano pong gustong sabihin nito? Hanapan po natin ito ng significant, yung verse 7, kasi dito nag-response ng anger yung king na napaka-passionate, napaka-loving, no, king. At the same time, napaka-understanding na hari. Pero, the king angered, naggalit siya at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang lungsod. So, this is a prophecy that happened during AD 70, the siege of Jerusalem. Ang ibig sabihin, kinubkob yung bayan ng Panginoon, yung Jerusalem. During the Jewish-Roman War, in the month of March to September, that is almost close to 6 months, no? Close to 6 months na yung bayan ng Diyos ay was being siege and being attacked, no? Sila po ay kinubkob at etong matindi. Kinat yung kanilang mga supply ng tubig, mga supply ng pagkain, supply ng mga pangangailangan, for them to bring out those rebels. Kasi dami dito mga rebelde nung time na yan, ano? That goes and fight for the Roman government. Pero they were being torn down. Talagang sira, wasak po sila, mga kapatid. In fact, yun po yung madalas nating pinag-uusapan, yung pagkawasak ng templo sa Jerusalem. So, going back, the king never stopped inviting. Pero ang hari, hindi dito nagpakita ng pagkadismaya o pagkaubos ng kanyang pasensya. The king never stopped inviting you. No? Kaya tumawag na rin po uli ang mga manggagawa o mga lingkod. Good and evil were invited. Yung mga masasama at mabubuti ay pareho na silang invited to the wedding feast, do, sa kasalan o sa piging. Pero ang meron po ditong tumawag po sa atin ng pansin para bigyan ng significance. There was one person in that wedding that is not wearing the wedding dress. Hindi siya nakasuot ng wedding dress, or might as well hindi rin nakasuot ng motif, no? Remember na sa panahon po natin ngayon ay may mga motif, no? Na for example, old rose yung motif, yung ang motif ay fuchsia pink o whatever. So the king saw one person that is not wearing a wedding dress. Verse 12, the king questioned why you're not wearing a wedding dress.
Bakit hindi ka nakadamit pangkasal, no? O hindi ka nakabihis ayon sa okasyon, no? In wedding nowadays, may mga motive gaya na sinabi ko kanina. Kaya pansin ka agad pag hindi ka naka-dress code o hindi ka naka-dress according to the motive, no? Kaya sa verse 12, nung tinanong ng Panginoon yung taong ito na bakit hindi ka nakabihis ng pangpiging, no? Hindi siya nakasagot, wala siyang may reason out. Because we cannot reason out nor making excuses this time. Ulitin ko, we cannot reason out nor making excuses this time. Why? Because God already provided the wedding dress. Nagtaka ko dito dati na, paano gagawin ng tao kung wala talaga siyang damit? I remember, this is the king's invitation. Mayroon po ditong dapat tayong maunawaan that this is a king invitation. At sa kanila pong royal wedding, ay nagpo-provide po talaga ang hari. No? The king is providing what they are going to use. No? So, because God already provided the wedding dress, so wala siyang dahilan kung wala nga ba siyang masusuot o meron. Kaya ang sabi nung hari, no, itali at itapon sa kadiliman, doon mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, tingnan po natin yung ating katuruan dito, yung teaching natin. Number 1, God expect our response to the invitation. Merong expectation ng Panginoon to respond, no, sa kanyang invitation. Note that the king is calling you. Imagine niyo po, hari ng mga hari yung tatawag sa iyo, matatanggihan mo ba yan? No, matatanggihan mo ba yan? Siguro pag nag-ring yung telepono mo at nakita mo yung number, may nakalagay na spam o posibleng spam o kaya may tumatawag na hindi mo kilala yung number, ay pwede mo siyang i-reject o i-decline. Pero kapag alam mo na during the time ng Panginoong Jesus, no, ang hari po pag nag-imbita ay press hand revelation yan. So, note that the king is calling you. Sino ka para tumanggi sa panawagan ng hari? So, once you were called, wag mo na palalagpasin yan. That is an opportunity. And remember that opportunity knock but once. So, while there is a chance to do the will of God, let's do it now. Gawin na po natin. So, everyone is expected. But how about your free will? Itong problema natin, ano? Na gustuhin man nating tumugon, pero ang problema, yung atin pong mga free will, yung ating kalayaan. Kaya nga, minsan, o mas madalas kaysa minsan, sinasabi po natin na yung ating kalayaan ay dapat magamit sa pagsunod, hindi sa pagsuway. No? Remember that no one is worthy, but God is giving us an opportunity. Hindi naman tayo karapat-dapat Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity, kaya wag mong tatanggihan ng hari ng buhay mo once He invited you to the wedding feast. Kapag inimbitahan ka niya, no? Wag mong tanggihan. Don't let God wait on you. Wag mong hayaang ang Diyos ang maghintay sa iyo. And supposed to be, tayo dapat ang naghihintay sa Panginoon. So when King calls you, respond, no? So ikalawang teaching natin dito, number 2 teaching natin, God expect us to wear the wedding dress, no? Ini-expect ng Panginoon na tayo po ay magbihis ng damit na pangpiging. Kasi this is just a symbolic, mga kapatid, no? Symbolic lang po ito. The dress is a gift of God to us. Yung pong damit na yan, regalo ng Diyos sa atin. The King supply to all invited, no, na itong damit na ito sinusupply ng hari sa lahat ng kanyang inimbitahan. And once again, let me go back to my title that we are all invited. So, inimbitahan tayo ng Panginoon. Sinupply ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan kasi we're invited and God prepared and gave everything we need.
Sa verse 4 po yan. Hinanda na, binigay na ang lahat ng ating pangangailangan. So, ano po ba itong damit na ito na hinanap ng hari, no? Well, ito is a symbol of righteousness. It is a symbol of righteousness. And remember that yung atin pong righteousness is not enough. Again, ang wedding dress dito is a symbol of righteousness. God is our righteousness. Our own righteousness is not enough. Kasabi nga ng Isaiah chapter 64 verse 6, parang basahan lamang na marumi yung atin pong katwiran. Kaya nga si Kristo ang katwiran natin sa harapan ng Ama. So, wedding dress is our identity, no? Identity of righteousness. They can never excuse to the king. Hindi tayo pwede ditong mag-excuse na pag tinawag tayo ng hari, ng mga hari, hindi tayo pwede ditong mag-excuse na meron tayong lakad, meron tayong pupuntahan, meron tayong gagawin. Sapagkat nung unang panahon, hindi mo pwedeng paghintayin ng hari. Ang utos ng hari, hindi nababali. But God is giving us a lot of opportunity, no? So number 3 teaching natin dito, God expect that everyone will come to repentance. Ayaw ng Diyos na merong isa mang mapapahamak. Kaya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ayaw ng Diyos na merong isa mang mapapahamak. Kaya binibigyan niya ang lahat ng pagkakataong makapagsiksi. So do not wait for the kingdom to remove on you. Huwag mong hintayin na yung kaharian ng Diyos ay tanggalin sa iyo o alisin sa iyo sapagkat ayaw mong mag-respond sa kanya pong panawagan. So pag tinawag tayo ng Panginoon, samantalahin na natin yung pagkakataon na yan. Sapagkat hindi laging ang pagkakataon ay ibinibigay sa atin. That opportunity knocks but once. Purihin ng Diyos. At marami pong salamat. Nawa po sa atin pong pag-aaral, no, yung atin pong teaching na nakita po natin dito. Number 1, ulitin ko lang, God expect our response to the invitation. And number 2, God expect us to wear the wedding dress. And number 3, God expect that everyone will come to repentance. So yan po ang napakalawak, napakasaganang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Bibigyan at bibigyan niya tayo ng pagkakataon, but it is a warning, mga kapatid, no? Isang warning sa atin na wag nating i-take it for granted yung panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Who knows? Only God knows what's best for us, no? Kaya sa oras na ito, nawa po ay maging pagpapala yung atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos para po sa susunod na mga linggo. Maraming salamat at muli po itong yung kapatid, Kuya Bo.